Pirmihan mo na ang mga papel na yan, Marian. Ayoko na. Sawa na akong mabuhay sa ganitong kaliit na mundo kasama mo. Ang boses ni Adrian ay parang hagupit ng malamig na hangin sa gitna ng init ng kusina. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagmamahal na dati-rate, ay tila musika sa pandinig ni Marian. Inilapag ni Adrian ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Direkta sa tabi ng platong may mainit pang sinangag at itlog, ang paboritong almusal na maagang ginising ni Marian upang ihanda para sa kanilang 3 anibersaryo. Napatigil ang kamay ni Marian na may hawak na sandok. Ang amoy ng bawang at nanunuot na bango ng kape na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagsisikap na maging isang mabuting asawa, ngayon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok. Ang tunog nito sa ibabaw ng tiles ay tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Adrian, anibersaryo natin na yon, mahinang simula ni Marian. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tila isang mitsa ng kandilang pilit na itinataguyod ang huling liwanag sa harap ng malakas na bagyo. Nag-leave ako sa airport para lang maipagluto ka. Akala mo ba nasapat na ang pagiging sunod-sunuran mo para manatili ako? Puton ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Tingnan mo ang sarili mo, Marian. Amoy bawang ka palagi. Ni hindi ka man lang marunong mag-ayos. Si Bianca, siya ang kailangan ko. She's sophisticated. She's ambitious. Hindi katulad mong kontento na sa pagiging isang hamak na ground crew sa Villanueva Air. Nakakahiya ka. Tila tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Marian. Ang bawat salita ni Adrian ay isang taga sa kanyang pagkatao. Isang pagkataong matagal niyang ikinubli sa ilalim ng simpleng t-shirt at maong, para lamang hindi mailang ang asawa sa tunay niyang yaman. Pinanood niya ang isang patak ng dilaw na itlog na gumapang mula sa plato patungo sa puting papel ng annulment. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, pilit niyang pinunasan ang mansa, isang hulin pagsisikap na panatilihing malinis ang anumang natitira sa kanilang pagsasama. Ngunit ang kasunod na ginawa ni Adrian ang tunay na nagpaguho sa kanyang mundo. Kinuha nito ang maliit na kahon ng alahas sa bulsa nito. Sandaling kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Marian. Iniisip na baka isang masamang biro lang ang lahat. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naging abo nang buksan ni Adrian ang kahon sa harap niya. Isang mamahaling kwintas na may brilyante. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng sahod ni Adrian bilang airport manager, maliban na lamang kung ginamit nito ang perang inilaan ni Marian para sa kanilang ipon. Para ito sa babaeng tunay na nagpapahalaga sa posisyon ko. Nakanyising sabi ni Adrian habang muling isinasara ang kahon. At ikaw? Wala ka ng silbi sa akin? Bago pa man makapagsalita si Marian, hinablot ni Adrian ang kamay niya. Walang ingat na hinila nito ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na gawa sa simpleng pilak na pinili nila noon dahil ang sabi ni Adrian, sapat na ang kanilang pag-ibig. Narinig ni Marian ang kalansing ng bakal sa loob ng basurahan nang ihagis ito ni Adrian ng walang paglingon. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng semento. Ang lalamunan ni Marian ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kamangmangan. Sa loob ng 3 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang pangarap, at ang kanyang lihim na kayamanan. Lahat ay isinakripisyo niya para sa lalaki ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang basahan. Umalis ka na bago pa dumating si Mama? Huling hirit ni Adrian habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ayaw niyang makakita ng basura sa umaga. Nanatiling nakatayo si Marian sa gitna ng kanilang munting tahanan, ang bahay na siya ang nagbayad ng down payment gamit ang perang ipinamana ng kanyang lola, ngunit nakapangalan kay Adrian dahil sa tiwala. Pinanood niya ang anino ng kanyang asawa na lumabas sa pinto, kasabay ng tunog ng pag-andar ng kotse na siya rin ang nagregalo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan.
tila isang alon na ayaw tumigil. Bakit ko ipinagbalit ang langit para sa isang taong hindi man lang kayang tumingin sa lupa kung saan ako lumuhod para sa kanya? Naiwan si Marian na mag-isa. Ang tanging kasama ay ang amoy ng nasusunog na pag-asa at ang malamig na katotohanang ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman naging sapat para sa isang taong ang tanging hinahangad ay ang kislap ng huwad na ginto. Hindi ka nababagay sa lugar na ito, Marian. Isa kang malaking mansa sa tagumpay ng anak ko. Ang tinig ni Doña Lourdes ay umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na lobby ng Villanueva Air Terminal. Sapat na upang mapalingon ang mga pasaherong nagmamadali at ang mga katrabaho ni Marian na kanina pa nagbubulungan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking salamin ng paliparan. Suot ang kanyang mamahaling terno, habang si Marian ay nakatayo sa harap nito, suot ang kupas at bahagyang maluwag na uniforme ng isang ground crew. Hindi sumagot si Marian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang palda, sinusubukang pigilan ang panginginig na nagsisimula sa kanyang mga tuhod. Ang sakit mula sa kusina kaninang umaga ay tila sariwa pa. Isang sugat na hindi pa naghihilom ay muling binubuhay ng malupit na presensya ng kanyang biyenan. Bakit ka ba nandito pa? Hindi ba malinaw ang sinabi ni Adrian? Pagpapatuloy ni Doña Lourdes, ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkadire. You should be at home, cleaning the mess you made. Or better yet, packing your cheap things. Nakakahiya na makita ka ng mga tao dito at malaman na asawa ka ng manager ng airport na ito. You look like a servant, Marian. Actually, mas mukha pang desente ang mga janitor kaysa sayo. Mula sa malayo, nakita ni Marian si Adrian na naglalakad palapit. Kasunod si Bianca na tila isang reyna sa kanyang pulang, uniporme ng flight attendant. Umasa si Marian kahit sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso na baka sa harap ng maraming tao ay protektahan siya ng kanyang asawa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na nalunod nang makita niya ang braso ni Adrian na nakapulupot sa baywang ni Bianca. Walang pakialam sa libo-libong matang nakatingin. Mama, let her be, sabi ni Adrian pagkalapit. Ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng pagtatanggol. Kailangan niya ring maranasan kung paano mapahiya para matauhan siya na hindi siya nabibilang dito. She insisted on working here, remember? Gusto niyang maging independent, kaya heto ang napala niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca. Humakbang siya palapit kay Marian. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Oh, Marian, I'm so sorry for you. Ang hirap sigurong ipagpilitan ang sarili sa isang pamilyang hinding-hindi ka tatanggapin. You know, Adrian and I were just talking about how much better the airline would be without distractions like you. Bago pa man makahuma si Marian, sadyang itinagilid ni Bianca ang kanyang kamay. Ang mainit na kape ay dumanas pababa sa puting blusa ni Marian. Dahan-dahang kumakalat ang maitim na mansa sa kanyang dibdib. Tumatagos ang init sa kanyang balat na kasing hapdi ng kanyang nararamdaman. Ang tunay na tunog ng kahihiyan ay hindi ang tawanan ng mga tao, kundi ang malakas na tibok ng sariling puso ni Marian na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat patak ng kape sa sahig ay tila isang bilang ng kanyang mga sakripisyong itinapon na lamang ng ganoon kadali. Oops, my bad, sabi ni Bianca sa isang tonong puno ng pangungutya. But then again, bagay naman sa iyong mansa. It matches your status. Learn your place, loser. Hindi ka nabibilang sa taas, Marian. Mananatili kang nakayapak sa lupa habang kami ay lumilipad patungo sa tagumpay. Tinalikuran siya ni na Adrian, Bianca at Doña Lourdes na iwan siyang nakatayo sa gitna ng terminal, basang-basa at pinagtitinginan ng lahat. Ang mga katrabaho niya na dati niyang tinulungan sa tuwing may problema ang mga ito ay mabilis na umiwas ng tingin. Ayaw madamay sa pot ng makapangyarihang pamilya. Dahan-dahang lumuhod si Marian, hindi dahil sa pagsuko, kundi upang pulutin ang kanyang idi na nahulog sa sahig. Pinanood niya ang mga sapatos ng mga pasaherong dumadaan sa kanyang paligid.
Mga taong walang alam sa kanyang tunay na pangalan, sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at pait. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Ang paliparang ito, ang kumpanyang ito na itinayo ng kanyang ama sa pamamagitan ng dugo at pawis, ay hindi niya hahayaang maging palaruan ng mga taong ang tanging alam ay manakit at mang-api. Habang pinupunasan niya ang kape sa kanyang uniforme, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang alaala. Ang boses ng kanyang ama. Bago siya pumasok, pamapagkunwaring buhay na ito. Marian, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa taas ng lipad, kundi sa kung paano ka bumabangon pagkatapos ng isang malakas na pagbagsak. Sa sandaling yon, ang takot sa mga mata ni Marian ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Hindi na kailangang sumigaw. Hindi na kailangang magmura. Alam niya na ang bawat patak ng kape na ito ay babalik sa kanila bilang isang baha na lulunod sa kanilang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng terminal, isang hindi kilalang lalaki ang kanina pa nakamasid sa bawat eksenang naganap, hawak ang isang telepono at may kausap sa kabilang linya. Sir, it's time. She's at her breaking point. Should we intervene now or wait for the board meeting? Sa loob ng masikip at madilim na locker room ng mga empleyado, pilit na kinukuskos ni Marian ang mansa ng kape sa kanyang uniforme. Ang bawat kuskos ay tila isang pagtatangkang burahin ang kahihiyang naranasan niya sa lobby. Ngunit habang tumatagal, ang mansa ay lalong kumakalat, katulad ng sakit na unti-unting lumalason sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma at kupas na pitaka. Mula sa isang lihim na siwang nito, inilabas niya ang isang maliit at gasgas ng larawan. Ito ang kanilang litrato ni Adrian 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong wala pa silang kahit na ano, kundi ang pangako ng bawat isa. Sa larawan, suot ni Adrian ang isang luma at may mansaring uniforme ng intern. Noon, siya ang lalaking halos walang pambili ng tanghalian, ang lalaking pinagtatawanan ng mga kapwa niya estudyante dahil sa luma niyang sapatos. Naalala ni Marian kung paano niya lihim na ibinibigay ang sarili niyang baon para lang hindi magutom ang lalaking mahal niya. Siya ang bumili ng unang dekalidad na sapatos ni Adrian, ang unang bag na ginamit nito sa trabaho, at ang lahat ng iyon ay galing sa sariling ipon ni Marian, na kunwari ay kinuha niya sa scholarship. Nakalimutan mo na ba, Adrian? Bulong ni Marian sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Nakalimutan mo na ba kung sino ang naniwala sa'yo noong basura pa ang tingin ng lahat sa'yo? Biglang bumukas ang pinto ng locker room. Ang mahinang kalambog ng bakal na tumama sa pader ay naging hudyat ng pagpasok ng taong huling gusto niyang makita sa sandaling yon. Si Adrian, na nakapamulsa at may bakas pa rin ng kayabangan sa kanyang muka. Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Bungad ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Nakita niya ang larawang hawak ni Marian at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Yan na naman? Hanggang kailan mo ba kailangang balikan ang nakaraan para lang magkaroon ka ng halaga? Adrian, ito ang simula natin. Dito tayo nanggaling. Sagot ni Marian, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Noong mga panahong ako lang ang kasama mo, noong wala ka pang kahit na ano. At iyon na nga ang problema, Marian! Sigaw ni Adrian. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ayokong maalala ang panahong yon. Ayokong makita ang sarili ko na mahirap, na walang kapangyarihan. At sa tuwing tinitingnan kita, iyon lang ang naalala ko. You are a living reminder of my failures before I became someone. Humakbang siya palapit kay Marian, hanggang sa maramdaman nito ang mainit na hininga ng asawa na puno ng pot. Ang utang na loob na sinasabi mo, bayad na yon. 3 taon kitang pinatira sa bahay ko, binigyan ng pangalan. Pero wag mong isipin
na ang utang na loob ay sapat na para itali ako sa isang katulad mo habang buhay. Kinuha ni Adrian ang larawan mula sa kamay ni Marianne at walang pag-aalinlangang pinunit ito sa dalawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng sariling puso ni Marianne na huling nagdurugtong sa kanilang dalawa. Makinig ka sa akin, Marianne. This is my last warning, banta ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong eksenang magpapahiya sa akin o kay Bianca. Isang pagkakamali mo pa, hindi lang annulment ang makukuha mo. I will personally see to it that you are fired from Villanueva Air. Tatanggalin kita sa trabaho at sisiguraduhin kong wala ng ibang airline ang kukuha sa'yo kahit bilang janitress. Do you understand? Hindi nakapagsalita si Marianne. Ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na pagtanggap. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking pinaglingkuran niya ng maraming taon. Ito ay isang halimaw na nilikha ng sarili niyang kabutihan. Dahan-dahang yumuko si Marianne para pulutin ang mga piraso ng larawan sa sahig, habang ang kanyang mga daliri ay humahawak sa punit na mukha ni Adrian. Isang tahimik na panata ang nabuo sa kanyang isipan. Nakalimutan mo na ang utang na loob mo, Adrian, mahinang sabi ni Marianne nang nakatalikod na ang asawa. Pero darating ang araw na ipapaalala ko sa iyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng langit na kinatatayuan mo. Hindi na siya narinig ni Adrian dahil mabilis na itong lumabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Naiwan si Marianne sa loob ng locker room. Hawak ang mga piraso ng nakaraan habang ang anino ng isang malaking desisyon ay nagsisimulang bumalot sa kanyang mukha. Ang pitaka niyang luma ay nananatiling bukas, at sa ilalim ng isa pang tagong bahagi nito, nakasilip ang isang itim na card. Isang card na may simbolo ng Villanueva Air na tanging ang mga nasa pinakamataas na posisyon lamang ang nagmamay-ari. Kritikal ang kondisyon ng iyong ama, Marianne. Kailangan mo nang makarating dito sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Dr. Arnaldo sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ni Marianne. Nakasandal siya sa malamig at madulas na pader ng hallway ng mga empleyado. Hawak ang kanyang itim na telepono, ang tanging kagamit ang nag-uugnay sa kanya sa tunay niyang mundo bilang isang Villanueva. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga hiram na sandali na unti-unting nauubos. Gawin niyo ang lahat, Doc. Parating na ako, parating na ako. Pabulong na sagot ni Marianne. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding takot na baka hindi na niya maabutan ang tanging taong tunay na nagmahal at naniwala sa kanya. Dali-dali niyang binuksan ang mobile banking app sa kanyang personal na telepono. Upang mapanatili ang kanyang pagkukunyari bilang isang simpleng empleyado, doon niya inilalagay ang kanilang joint savings ni Adrian. Pero ang kunyari ay galing sa kanilang pinagsamang sahod. Ngunit sa katotohanan ay lihim niyang dinadagdagan ng malalaking halaga mula sa kanyang sariling dibidendo. Iyon ang perang inilaan niya para sa kanilang magiging anak, para sa pangarap nilang bahay na malapit sa dagat. Ngunit nang bumukas ang screen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marianne. 0. Ang balanse na dapat ay may sapat na halaga para sa isang emergency flight, para sa pinakamahalagang operasyon, ay wala na. Sa kasaysayan ng mga transaksyon, nakita niya ang isang malaking withdrawal na ginawa lamang nitong hapon. Ang pangalang nakasulat ay malinaw at tila nanunokso. Adrian Villanueva. Isang mapait na hitbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa oras na nag-aagaw buhay ang kanyang ama, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso ay kinuha ang huling sentimo ng kanilang kinabukasan. Marianne, bakit ka umiiyak dito? Napaangat ang tingin ni Marianne. Nakatayo sa kanyang harap si Mang Selmo, ang matandang janitor na matagal na niyang kaibigan sa paliparan. Ang mukha ni Mang Selmo ay puno ng mga kulubot ng panahon.
Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kabutihang hindi matatagpuan sa mga taong nasa itaas. Hindi makapagsalita si Marian. Umupo ang matanda sa tabi niya at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng monay mula sa kanyang supot. Kain ka muna, iha. Alam kong mabigat ang dala mo. Minsan, kapag masyadong madilim ang paligid, nakakalimutan nating meron pa ring maliliit na liwanag sa tabi natin. Ipinatong ni Mang Selmo ang tinapay sa kamay ni Marian. Ang init ng tinapay at ang simpleng kabaitan ng matanda ay tila isang haplo sa sugatang kaluluwa ni Marian. Isang hamak na janitor ang nag-aalay ng tulong, habang ang kanyang asawa ay tila isang anay na kinakain ang kanyang pagkatao. Salamat po, Mang Selmo. Mahinang sabi ni Marian, pilit na kumakagat sa tinapay, kahit na tila semento ang lasa nito sa kanyang bibig. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling binuwag ng isang malakas na tawanan mula sa parking lot na nakikita sa bintana ng break room. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Marian si Adrian. Nakasuot ito ng mamahaling sunglasses, nakasandal sa isang kumikinang at bagong-bagong sports car na kulay pula. Sa tabi niya ay si Bianca, na tuwang-tuwang kumukuha ng litrato sa harap ng sasakyan. Thank you, love. This is the best gift ever. Narinig ang tili ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Doon na intindihan ni Marian ang lahat. Ang perang dapat sana ay pambili ng tiket patungong Cebu. Ang perang dapat sana ay pambayad sa ospital ng kanyang ama. Ay naging isang luho para sa babaeng sumira ng kanyang tahanan. Ginamit ni Adrian ang kanilang joint account. Ang account na alam niyang hindi kailanman sisisiyasatin ni Marian dahil sa sobrang tiwala upang bumili ng katapatan ng kanyang kabit. Ang bawat halahak ni Adrian sa labas ay tila isang sampal sa mukha ni Marian. Ang bawat kislap ng bagong kotse ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. Doon, sa madilim na sulok ng break room, ang huling bakas ng martyr wife sa loob ni Marian ay tuluyan ng pumanaw. Kinuha niya ang kanyang itim na telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello, security detail? I want a full audit of all Villanueva Air corporate funds and personal accounts linked to Adrian Villanueva. Now. Ngunit bago pa siya makatayo, nakita niyang pumasok si Adrian sa lobby. May dalang isang pirasong papel. Sa kanyang muka ay mababakas ang isang malupit na tagumpay. Marian, nandyan ka lang pala. Sigaw ni Adrian pagkakita sa kanya. Huwag mo nang isipin ang account natin. Ginamit ko na sa mas mahalagang bagay. At ito nga pala, pinapirmahan na ni Mama ang request ko. Effective immediately, you are suspended from duty, pending investigation for unprofessional conduct, base sa report ni Bianca. Tiningnan ni Marian ang asawa. Wala ng luha, wala ng sakit. Tanging isang malalim at madilim na hukay na lamang ang natitira sa kanyang puso. Sususpindihin mo ako, Adrian, sa gitna ng lahat ng ito? Yes, Marian. At huwag kang mag-alala. Kinuha ko na rin ang susi ng bahay. Doon na muna kami ni Bianca para mas malapit sa airport. Humanak ka na lang ng mapagtatambayan mo. Tumalikod si Adrian. Iniwan si Marian na hawak ang piraso ng tinapay ni Mang Selmo. At ang balitang ang kanyang ama ay maaaring pumanaw ng hindi siya kapiling. Ang bawat segundo ay mahalaga, ngunit ang asawa niya ang mismong nagtanggal ng kanyang pakpak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Marian habang pinapanood ang pag-alis ng asawa. Sa kanyang isipan, isang panong ang nananatiling nakabitin. Isang panong na magiging mitsa ng susunod na baw. Paano kung ang taong akala mo ay iyong pahingahan, ang siyang mismong kukuha ng iyong huling hininga? Huwag mong idampi ang iyong maruruming kamay sa aking mga kagamitan, Marian. Baka mag-iwan ka lang ng amoy ng kahirapan sa loob ng bahay ko. Ang boses ni Doña Lourdes ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo si Marian sa harap ng kanyang biyanan. Basa pa rin ang kanyang uniforme mula sa kape kanina.
at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na rebulto ng Santo Niño, isang pamana ng kanyang ama na ibinigay sa kanya noong araw ng kanyang kasal, sa pag-asang magdadala ito ng proteksyon sa kanyang bagong pamilya. Napakalaking kabalintunaan na sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, na ang bawat pader at bawat dekorasyon ay tila humihinga ng pera, ay wala siyang matagpuang kahit katiting na habag para sa kanyang nag-aagaw buhay na ama. Ma, nagmamakaawa po ako. Hikbi ni Marianne, ang kanyang boses ay paos at basag. Kailangan ko lang po ng kaunting tulong. Kinuha ni Adrian ang lahat ng pera sa account namin. Ang tatay ko, mamamatay siya kung hindi siya maoperahan na yon. Kahit hiramin ko lang po, babayaran ko sa abot ng aking makakaya. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Lourdes habang dahan-dahan itong humihigop ng kanyang tsaa. Hiramin? At paano mo babayaran? Sa pamamagitan ng pagwawalis sa airport? Marianne, ang mga katulad nyo ay hindi dapat nagpapadoktor sa mga mamahaling ospital. Ang mga dukha ay sa pampublikong pasilidad nararapat. Doon, mamatay man ang ama mo, hindi ka magkakautang. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na bumabaon sa dibdib ni Marianne. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na tila sumusunog sa kanyang mga baga. Hindi niya akalain na ang babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 3 taon ay may pusong kasing tigas ng bato. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ang tatay ko, pabulong na sabi ni Marianne. Ang kanyang galit ay nagsisimula ng umapaw sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. At matapang ka na ngayon? Singhal ni Doña Lourdes. Inalapag nito ang tasa ng tsaa sa mesa nang may puwersa. Kinuha nito ang isang makapal na folder at inihagis sa harap ni Marianne. Kung gusto mo ng tulong, pirmahan mo ito. Isang quitclaim at waiver. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bahay na ito at sa anumang ari-arian ni Adrian. Pagkatapos, bibigyan kita ng 50,000 piso. Sapat na siguro yon para sa kabaong ng ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Marianne habang tinitingnan ang mga papel. Ang bahay na tinutukoy ni Doña Lourdes ay ang bahay na si Marianne ang nagbayad ng down payment. Ang bahay na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ngayon, gusto nilang turingan siyang parang isang pulubi na binabayaran para lumisan. Hindi ko pipirmahan yan, mariing sabi ni Marianne. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa kanyang gilid. Hindi niyo ako matatraidor ng ganito. Dahil sa galit, mabilis na tumayo si Doña Lourdes at bago pa man makaiwas si Marianne, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisingi. Hindi gumawa ng tunog si Marianne. Ang tanging narinig ay ang pagtama ng balat sa balat. Kasunod ang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Marianne ang lansa ng dugo sa loob ng kanyang bibig at ang pagpintig ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang pandinig ay tila napuno ng ugong, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa sahig na gawa sa marmol. Wala kang karapatang tumanggi sa akin, sigaw ni Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Layasan mo ang bahay na ito. Isama mo ang iyong malas at ang iyong mamamatay na ama. Huwag mo na kaming gambalain pa. Dahan-dahang itinaas ni Marianne ang kanyang ulo. Ang sampal na yon ay hindi nagpabagsak sa kanya. Sa halip, tila ito ang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa kanyang pagkatao. Ang bawat hapdi sa kanyang pisingi ay naging gasolina para sa isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. Lumingon siya sa rebulto ng Santo Niño na hawak niya. Marahan niyang inilapag ito sa mesa, sa tabi ng tasa ng tsaa ni Doña Lourdes. Iniiwan ko ang huling bahagi ng aking kabutihan sa bahay na ito. Mahinang sabi ni Marianne, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Dahil paglabas ko sa pintong ito, wala na kayong makikilalang Marianne na marunong magpatawad. Tumalikod si Marianne at naglakad palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagguho ng kanyang lumang buhay.
Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Habang naglalakad siya sa mahabang kalsada, isang mapait na tanong ang patuloy na sumasage sa kanyang isipan. Isang katanungang wala pang kasagutan. Gaano ba kalalim ang dapat sisirin ng isang tao sa dagat ng pait bago siya matutong lumangoy patungo sa kanyang paghihigante? Hindi alam ni Marianne na sa mga sandaling yon, ang kanyang ama ay dinala na sa operating room at isang hindi kilalang donor ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ilalim ng isang pangalan. Villanueva Air Holdings. Ilabas ang babaeng yan. She's a threat to the passengers and a disgrace to this airline. Ang tinig ni Bianca ay parang isang matalim na sirena na bumasag sa katahimikan ng check-in counter. Nakatayo siya doon, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang muka ay puno ng wad na takot, habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan. Sa harap niya, si Marianne ay mukhang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang blusa ay may mansa pa rin ng kape, ang pisingi ay namumula-mula sa sampali Doña Lourdes, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa puyat at desperasyon. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Lumuhod si Marianne sa harap ng counter. Wala siyang pera, wala siyang ticket, ngunit meron siyang kailangan. Ang makasama ang kanyang ama sa huling hininga nito. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na pumapatak mula sa kanyang mga kamay. Please, kahit sa cargo hold na lang, kahit itabi niyo na lang ako sa mga bagahe, pagmamakaawa ni Marianne sa staff. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa malamig na plastic ng counter. Critical ang tatay ko sa Cebu. Kailangan ko lang makarating doon. Ngunit sa halip na habag, ang dumating ay ang poot ni Bianca. Sa isang iglap, itinulak ni Bianca ang sarili sa sahig. Itinapon ang kanyang hawak na logbook at nagsimulang sumigaw na tila sinaktan siya ni Marianne. Ang ingay ng mga gamit na bumagsak sa sahig ay sapat na upang tawagin ang atensyon ng lahat, lalo na ang lalaking kanina pa hinihintay ni Bianca. Marianne, ano na naman ang ginagawa mo? Dumating si Adrian. Ang kanyang muka ay madilim pa sa gabi. Hindi niya tiningnan ang namumulang pisingi ng kanyang asawa. Hindi niya napansin ang panginginig ng mga balikat nito. Ang tanging nakita niya ay si Bianca, na kunwari ay umiiyak sa sahig. Adrian, she attacked me. Sinabihan niya akong aagawin niya ang posisyon ko dahil asawa mo siya. Pagsisinungaling ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang galing na pag-arte. Adrian, hindi totoo yan. Ang tatay, kailangan ko lang ng ticket. Bulong ni Marianne. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ngunit ang bawat salita ni Marianne ay tila hangin lamang na dumadaan sa pandinig ni Adrian. Humakbang ang lalaki palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol. Tiningnan niya si Marianne ng may matinding pagkamuhi. Isang pagkamuhi na mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina. Mula sa araw na ito, Marianne, hinding-hindi ka na makakatapak sa anumang eroplano ng kumpanyang ito. Ang boses ni Adrian ay kasing lamig ng yelo. Inilabas niya ang kanyang radio at nagsalita ng may otoridad. Security, i-escort ang babaeng ito palabas ng terminal. Ilagay siya sa no-fly list ng Villanueva Air. Permanently. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng pag-ibig ni Marianne. Ang kumpanyang ito, na ang bawat sulok ay may bahid ng pangalan ng kanyang ama, ay naging isang bilangguan para sa kanya. Ang bawat empleyadong nakatingin ay tila mga hurado sa isang kasalan ng hindi niya ginawa. Naramdaman ni Marianne ang malakas na kapit ng 2 security guard sa kanyang mga braso. Ang kanilang mga kamay ay matigas at walang pakiramdam habang pilit siyang hinihila palayo sa counter. Ang bawat hakbang pabalik ay tila isang paglayo sa huling pagkakataon niyang makita ang kanyang ama. Adrian! Huwag mong gawin ito! Ang tatay! Ang sigaw ni Marianne ay naging isang paos na tinig habang kinakaladkad siya palabas. Adrian, pagsisihan mo ito.
Pagsisihan niyo ang lahat ng ito. Tumingala si Marian sa malawak na siling ng airport. Nakita niya ang logo ng Villanueva Air, isang agila na lumilipad patungo sa araw. Doon, sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ang bawat hikbi ay tumigil. Ang bawat luha ay natuyo. Habang inilalabas siya sa malaking pinto ng departure area, nakita niya ang nakakalokong ngiti ni Bianca at ang malamig na likod ni Adrian na tinalikuran na siya ng tuluyan. Ang tunog ng mga otomatikong pinto na nagsasara sa kanyang likuran ay tila tunog ng isang kabanatang natapos na. Itinapon siya ng mga guard sa sidewalk, sa gitna ng nagsisimulang pagpatak ng ulan. Ang lamig ng tubig na dumadapo sa kanyang balat ay tila isang pagbibinyag. Dahan-dahang kinuha ni Marian ang kanyang telepono sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paningin ay nakapako sa madilim na langit. "Daddy, hold on!" Pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng kahinaan. Ang agila ay babalik na sa kanyang pugad at ang lahat ng mga ahas na nanirahan dito ay wawalisan ko ng walang awa. Tumayo siya ng tuwid, hindi na alintana ang basang uniforme o ang sakit ng kanyang katawan. Sa dulo ng kalsada, isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga headlight ay tila mga matang nagbabantay sa dilim. Ang huling imahe sa kanyang isipan bago pumasok sa sasakyan ay ang mukha ni Adrian. Isang mukhang hindi nagtagal ay mapupuno ng matinding takot kapag nalaman na ang basura na itinapon niya ay ang siyang nagmamay-ari ng langit na kanyang kinatatayuan. Sa ilalim ng madilim na langit, ang ulan ay tila naging isang walang katapusang kurtina na naghihiwalay kay Marian sa mundo ng mga taong nanakit sa kanya. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay hindi na nagdudulot ng ginaw. Sa halip, tila hinuhugasan nito ang huli bakas ng alikabok ng nakaraan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang ang anino ng terminal ng Villanueva Air ay unti-unting lumalabos sa likod ng malakas na buhos ng ulan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Doon, sa kanyang daliri, ay ang bakas ng singsing na kinuha ni Adrian, isang maputlang guhit na tila isang peklat sa kanyang balat. Hinaplus niya ang bahaging yon, hindi dahil sa pangungulila, kundi bilang pagkilala sa kamatayan ng babaeng naniwala sa mga fairy tale. "Tapos na," pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng ulan. Ang Marian na kilala niyo ay matagal nang nilunod ang sarili niyang mga luha. Naglakad siya patungo sa isang lumang semento sa tabi ng hintayan ng bus. Do'y nakita niya ang isang pirasong pilak na kanina lang ay itinapon sa basurahan, ngunit nakuha niya bago siya tuluyang pinalayas. Ang singsing na simbolo ng 3 taon niyang pagpapakatanga. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, marahan niya itong ipinatong sa malamig na ibabaw ng upuan, iniwan ito sa gitna ng dilim at lamig, gaya ng ginawa sa kanya ni Adrian. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng liwanag ng 2 malalakas na headlight na tumago sa kadiliman. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang pag-alsis ng tubig mula sa kalsada ay gumawa ng isang mahinang tunog habang ang sasakyan ay tuluyang tumigil. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang lumabas. Hawak ang isang malaking itim na payong. Ito si Attorney Rivera, ang matagal ng kanang kamay ng kanyang ama at ang taong nakakaalam ng bawat lihim ng pamilya Villanueva. "Ma'am Marian," ang boses ni Attorney Rivera ay puno ng pag-aalala at matinding paggalang. Mabilis siyang lumapit upang payungan ang basang-basang babae. "Patawad po kung natagalan kami. Kanina pa po namin kayo hinahanap." Tumingala si Marian kay Attorney Rivera. Sa ilalim ng liwanag ng streetlight, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pag-aalinlangan. Ang mga mata ng isang biktima ay wala na. Ang tanging nandoon
ay ang talim ng isang pinunong handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang daddy, kumusta siya? Tanong ni Marian. Ang boses ay matatag na parang bakal. Ligtas na po si Don Vicente, ma'am. Ang medical helicopter po ng kumpanya ang sumundo sa kanya sa Cebu at dinala siya sa ating private hospital dito sa Maynila. Gising na po siya at kayo na lamang ang hinihintay, sagot ng abogado. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Marian. Ang huling tanikala ng kanyang takot ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang ama ay buhay, at ang pagkakataong akala niya ay ninakaw ni Adrian ay ibinalik sa kanya ng tadhana. Mabuti, sabi ni Marian. Attorney Rivera, ihanda ang lahat. Ang suspension ko, ang no-fly list, at ang lahat ng pambabastos na ginawa nila sa loob ng terminal na ito, siguraduhin mo may record ang lahat. Nakaayos na po ang lahat, President Marian, sagot ni Attorney Rivera habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang Board of Directors ay naghihintay na rin ng inyong hudyat. Pumasok si Marian sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater ay tila isang yakap na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa terminal, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang malaking karatula ng Villanueva Air. Hindi na siya ang empleyadong nakayuko sa harap ng mga pasahero. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Adrian? Bianca? Doña Lourdes? Bulong niya habang nakatingin sa sariling refleksyon sa bintana. Sana ay nanamnam niyo ang inyong huling gabi ng tagumpay. Dahil bukas, ang langit na inaakala ninyong inyong pag-aari ay guguho sa inyong harapan. Ang sasakyan ay mabilis na naglaho sa gitna ng gabi. Iniwan ang malamig na upuan sa bus stop kung saan ang isang simpleng pilak na singsing ay dahan-dahang nilalamon ng kalawang at ulan. Cheers to our new life, Adrian. Sa wakas, malinis na ang paligid. Wala na ang pabigat sa career mo. Ang tunog ng basa ng mamahaling wine na nagtatama sa isa't isa ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Adrian. Nakaupo si Bianca sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga binti ay nakakrus habang humahalahak, habang si Adrian naman ay nakasandal sa kanyang malambot na upuang balat, tila isang haring nakabalik sa kanyang trono. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humahalo sa hangin, malayo sa amoy ng bawang at pawis na palaging iniuugnay ni Adrian kay Marian. I should have done this a long time ago, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Masyado akong naging mabait. Inisip ko ang utang na loob, pero sa mundong ito, ang utang na loob ay para lamang sa mga mahihina. Look at us now. Wala nang iiyak, wala nang magrereklamo. Habang nagdiriwang ang dalawa sa kanilang wad na tagumpay, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pribadong suite sa pinakamahal na ospital, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang paparating na unos. Nakatayo si Marian sa tabi ng kama ng kanyang ama, si Don Vicente. Ang tanging naririnig sa silid ay ang regular na pagdaloy ng hangin mula sa ventilator at ang mahinang tibok ng mga kagamitang nagbabantay sa puso ng matanda. Hinawakan ni Marian ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang responsibilidad. Daddy, gising na po kayo, pabulong na sabi ni Marian. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, ngunit may malalim na pait na nananatili sa kanyang dibdib. Nandito na ang iyong agila. Hindi ko nahahayaang may lumapastangan pa sa pangalang itinayo nyo. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Don Vicente. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas. At sa kabila ng panghihina, isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa kanyang paningin nang makita ang kanyang kaisa-isang anak. Marian, anak. Ang boses ng matanda ay halos isang bulong na lamang. Ngunit para kay Marian, ito ay tila isang malakas na trumpeta ng digmaan. Ang langit, bawiin mo. Ang langit. Opo, Daddy. Pabawiin ko ang lahat. Sagot ni Marian
habang dahan-dahang hinahalikan ang kamay ng ama. Ang muling pagtatagpo ng dalawang pusong, parehong sinugatan ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Maya-maya pa ay pumasok si Attorney Rivera. Kasunod ang tatlong lalaking seryoso ang mga muka. Sila ang mga agila ng Board of Directors, ang mga tapat na kaibigan ni Don Vicente na matagal nang nagmamasid sa lantarang pagmamalabis ni Adrian. Nakahanda na ang lahat, President Marian, panimula ni Attorney Rivera. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ang audit sa corporate funds ay tapos na. Napatunayan namin ang serya ng malalaking withdrawals na ginawa ni Adrian para sa mga personal na luho, kabilang ang pulang sports car at ang condo unit ni Bianca. Lahat ng ito ay labag sa pulisya ng Villanueva Air. Tumingin si Marian sa mga dokumento. Ang bawat pahina ay isang ebidensya ng pagtatraidor ng lalaking minahal niya. Ang bawat pirma ni Adrian ay tila isang pako na bumaon sa sarili nitong hukay. Bukod pa doon, pagpapatuloy ng isang board member. Ang insidente sa terminal kahapon ay nakuna ng CCTV. Mula sa pagtulak ni Bianca sa sarili niya hanggang sa pagkaladkad ng mga guard sa inyo. Maingay na ang balita sa loob ng kumpanya. Naghihintay na ang lahat sa iyong pagbabalik. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marian. Gusto ni na Adrian at Bianca ng atensyon? Ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking entablado sa kanilang buhay. Kinuha ni Marian ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe sa buong management team at board of directors. Ang mensaheng ito ay sabay-sabay ring natanggap ni na Adrian at Bianca habang sila ay nasa gitna ng kanilang pag-iinuman. Ang tunog ng sunod-sunod na notification sa mga cellphone ay tila isang babala. Mabilis na binasa ni Adrian ang mensahe. Emergency board meeting. Tomorrow, 2:00 ng hapon. All executives must attend. Subject, appointment of the new chairperson and CEO of Villanueva Air. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Bianca! Look! Magkakaroon ng emergency meeting bukas. Appointment of the new chairperson. This is it! Siguradong ako na ang pipiliin ni Don Vicente dahil wala naman siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi ako. Oh my God, Adrian! Magiging asawa na ako ng CEO! Tili ni Bianca, sabay yakap ng mahigpit sa lalaki. Ang kanilang kagalakan ay tila isang lason na lalong nagpabulag sa kanila sa katotohanan. Ngunit sa madilim na kwarto ng ospital, si Marian ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malawak na syudad. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ay hindi na ang babaeng basang-basa sa ulan. Siya ay isang agilang nakahanda ng sumagpang. Adrian, magsaya ka na sa huling gabi mo bilang hari. Bulong ni Marian sa kanyang sarili. Dahil bukas, malalaman mo na ang langit na iyong nililiparan ay ako ang nagmamay-ari. Nanatiling nakatayo si Marian habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Iniisip ang isang huling bagay na hindi pa alam ng lahat. May isang lihim pa siyang itinatago. Isang lihim na magiging huling mitya ng tuluyang pagbagsak na Adrian at Bianca. Siguraduhin mong nakatutok ang lahat ng kamera sa akin, Bianca. Ngayong araw, pormal nang luluhod ang Villanueva Air sa paanan ko. Ang boses ni Adrian ay puno ng nakapanunuot na kayabangan habang inaayos niya ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin sa executive elevator. Nakasuot siya ng pinakamahaling Amerikana. Ang bawat hibla nito ay tila sumasalamin sa kanyang ambisyon. Sa tabi niya, si Bianca ay halos hindi makapigil sa pagingiti. Suot ang isang pulang damit na tila nagdedeklara ng digmaan sa sinumang haharang sa kanila. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanila. Kasabay ng nakabibinging katahimikan ng mga miyembro ng Board of Directors na nakaupo na sa paligid ng mahabang lamesa. Ang bawat isa sa kanila ay seryoso ang mukha. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bakanting upuan sa dulo, ang trono ng chairperson. Good afternoon, gentlemen. Bati ni Adrian ng may malawak na ngiti habang naglalakad patungo sa sentro ng silid.
Alam kong nagulat kayo sa biglaang pagtitipon na ito. Ngunit gaya ninyo, handa na rin akong tanggapin ang responsibilidad na iniwan ni Don Vicente. Don't worry. Under my leadership, Villanueva Air will reach new heights. Walang sumagot. Ang katahimikan ay tila isang pader na unti-unting lumalapit kay Adrian. Napansin niya ang ilang board members na nagpapalitan ng makahulugang tingin. Ngunit binaliwala niya ito dahil sa sobrang kumpiyansa. At ikaw, Bianca, lumingon si Adrian sa kanyang kabit. Stand by my side. You deserve to see this victory. Ngunit bago pa man makahakbang si Bianca, ang malalaking pinto ng boardroom ay muling bumukas. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang babala sa lahat ng naroon. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan, at doon, ang mundo ni Adrian ay nagsimulang gumuho sa isang kisap mata. Isang babae ang pumasok. Hindi na ito ang babaeng may mansa ng kape sa uniforme. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Nakasuot siya ng isang elegante at matalim na puting power suit na tila nagbibigay ng sarili nitong liwanag. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang muka na puno ng otoridad at malamig na determinasyon. Marianne? Ang boses ni Adrian ay naging isang pabulong na gulat. Anong ginagawa mo rito? Security! Bakit nakapasok ang janitress na ito sa boardroom? Hindi huminto si Marianne sa paglakad. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Adrian. Huminto siya sa mismong harap ni Adrian. Ang kanyang taas ay tila lumaki ng 10 beses sa paningin ng lalaki. Security? Ulit ni Marianne. Ang kanyang boses ay malalim, matatag, at punong-puno ng kapangyarihan. Adrian, ang security na tinatawag mo ay sumusunod sa mga utos ko. At ang tanging basura na kailangang ilabas sa kwartong ito ay ikaw. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Bianca. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. You're just a low-life employee, Marianne. Umalis ka dito bago ka namin ipakulong. Sa sandaling yon, tumayo si Attorney Rivera at ang lahat ng miyembro ng board. Sabay-sabay silang yumukod ng bahagya bilang paggalang. Good afternoon, Chairperson Marianne Villanueva. Ang boses ni Attorney Rivera ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang kulog na nagpabingi kay Adrian. Chairperson? Nauutal na tanong ni Adrian. Ang kanyang tuhod ay nagsisimulang manghina. Hindi, asawa kita. Alam ko kung sino ka. Ikaw lang ang mahirap na babaeng pinulot ko sa kalsada. Iyon ang akala mo, Adrian. Malamig na sagot ni Marianne. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang itim na card sa ibabaw ng lamesa. Ang card na may simbolo ng Villanueva Air. Pinili kong maging simple dahil naniwala ako na mahal mo ako bilang ako. Ngunit ginamit mo ang pagkakataong iyon para tapakan ang pagkatao ko. Hindi mo ba naisip kung bakit ang isang simpleng empleyado ay kayang bayaran ang lahat ng utang mo nung nagsisimula ka pa lang? Sa screen ng boardroom, biglang lumitaw ang isang video. Hindi ito ang plano ni Adrian na promotion video. Ito ay ang malinaw na kuha ng CCTV sa terminal. Ang sandali kung saan tinalikuran ni Adrian si Marianne habang ito'y umiiyak. Ang paghalahak ni Bianca at ang marahas na pagkaladkad ng mga guard kay Marianne. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng audit na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Adrian para sa sports car at alahas ni Bianca. Lahat ng ito, Adrian, ay pag-aari ko, sabi ni Marianne habang dahan-dahang lumalakad patungo sa upuan ng chairperson sa dulo ng lamesa. Ang kumpanyang ito, ang gusaling ito, at ang langit na inaakala mong nililiparan mo. I am the sky, Adrian, and you are just a speck of dust that I am about to sweep away. Dahan-dahang umupo si Marianne sa gitnang upuan, ang trono na matagal nang inilaan para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay beretsong nakatingin sa nangangatog na si Adrian. Adrian Villanueva, you are hereby terminated for embezzlement,
abuse of authority, and conduct unbecoming of an executive. Ang bawat salita ni Marianne ay tila isang hatol ng kamatayan. And you, Bianca, your contract is terminated for fraud and professional misconduct. The legal team will see you both in court. Marianne, please, love. Pag-usapan natin ito. Pilit na lumapit si Adrian. Ang kanyang muka ay puno na ng pawis at desperasyon. I was just confused. Bianca seduced me. Ikaw ang mahal ko. Don't you dare call me love, putol ni Marianne. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng labaha. Ang pag-ibig ko ay namatay na sa kalsada, sa ilalim ng ulan, noong oras na kinalimutan mo ang utang na loob mo. Lumingon si Marianne kay Attorney Rivera. Escort them out. Hindi ko gustong madumisan ang boardroom na ito ng kanilang presensya. Naramdaman ni Adrian ang mga kamay ng mga gwardiya na humahawak sa kanyang mga braso. Ang parehong mga kamay na ginamit niya laban kay Marianne kahapon. Ngayon, siya naman ang kinakaladkad palabas, habang si Bianca ay nagsisimulang magsisigaw sa takot at kahihiyan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng boardroom. Tumingin si Marianne sa mga miyembro ng board. Sa kanyang puso, wala siyang naramdamang kagalakan sa paghihigante, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang bakanting pinto kung saan inilabas ang asawa, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen mula sa ospital. Ang kanyang ama ay may mahalagang mensahe, at ang mensaheng iyon ay tungkol sa isang bagay na hindi pa alam ni Marianne tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Marianne, huwag mo namang gawin sa akin ito. Pag-usapan natin ito ng maayos. Asawa mo pa rin ako. Ang pagsusumamo ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Villanueva Air Headquarters. Ang boses na dati ay puno ng kapangyarihan na yon ay basag at puno ng desperasyon. Hawak-hawak siya ng 2 security guard sa magkabilang braso. Pilit siyang inilalabas sa gusaling itinuring niyang sariling kaharian. Sa likod niya, si Bianca ay umiiyak ng malakas. Ang kanyang pulang uniforme na dati ay simbolo ng kanyang pagiging bida ngayon ay tila isang mansa ng kahihiyan sa gitna ng maraming taong nakatingin. Sa itaas, sa bintana ng boardroom, nakatayo si Marianne. Pinapanood niya ang eksena sa ibaba nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa malamig na salamin. Ito ang mismong lugar kung saan siya kinaladkad kahapon. Ang mismong semento kung saan siya itinapon sa gitna ng ulan. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng sakit. Ang bawat luha ni Marianne kahapon ay tila naging isang pako sa krus na ngayon ay pinapasa ni Adrian. Dahan-dahang kinuha ni Marianne ang isang folder mula sa mesa. Sa loob nito ay ang mga papel ng annulment na meron pang bakas ng tuyong mansa ng itlog at kape. Ang mga papel na inihagis ni Adrian sa kanya noong almusal. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma at sa isang mabilis ngunit matatag na pirma, tinuldukan niya ang 3 taon ng kanyang pagiging bulag. Tapos na, Adrian, pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay hinaluan ng amoy ng kalayaan at pait. Ang pirma na ito ay hindi lang para sa ating kasal. Ito ang dulo ng iyong paglipad. Sa halip na sumigaw o makipag-away, marahan niyang itinupi ang orihinal na papel na may mansa ng itlog at inilagay ito sa isang maliit na frame. Hindi ito dekorasyon, kundi isang paalala. Isang paalala na ang isang tao ay maaring magmula sa putik, ngunit ang puso ay nananatiling ginto. Habang ang iba ay nakasuot ng ginto, ngunit ang puso ay bulok na putik. Bumaba si Marianne sa lobby. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng pagyuko ng mga empleyadong dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Huminto siya sa tapat ni na Adrian at Bianca na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng kanilang mga tuhod. Marianne, please. Ang mama, paanong mama? Pagmamakaawa ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Sising-sisi na ako. Hihiwalayan ko na si Bianca. Babalik ako sa'yo.
Gagawin ko ang lahat. Tiningnan ni Marianne si Bianca, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong takot at matinding inggit. Adrian, ang pag-ibig ay hindi parang damit na kapag naluma ay maaari mong palitan at kapag kailangan mo ay muli mong kukunin. Ibinigay ko sa iyo ang langit, pero pinili mong manatili sa imburnal. Inilapag ni Marianne ang bagong set ng mga legal na dokumento sa harap ni Adrian. Hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Lahat ng perang kinuha mo sa account natin, lahat ng ari-ari ang ipinangalan mo sa sarili mo gamit ang pera ng mga Villanueva, babawiin ko ang lahat. Mula sa sports car hanggang sa huling sentimo sa bulsa mo. You can't do this, tili ni Bianca, pilit na tumatayo. You're just being emotional, Marianne. Hindi ka tunay na leader. Hindi ako leader? Mahinang sagot ni Marianne, sabay tingin sa mga board members na nasa likuran niya. Tingnan mong paligid mo, Bianca. Ang kumpanyang ito ay nakatayo pa rin dahil sa mga pondong lihim kong inilalagay habang winawaldas nyo ang kumpanya. Ako ang nagpapatakbo ng langit na ito habang kayo ay naglalaro sa ilalim ng mga ulap. Ang katahimikan sa lobby ay biglang naputol ng tunog ng paparating na mga sasakyan. 3 puting sasakyan na may asul at pulang ilaw ang huminto sa tapat ng entrance. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaki na kauniporme, may hawak na mga warrant. Lumapit ang pinuno ng mga ito kay Attorney Rivera at pagkatapos ay kay Adrian. Mr. Adrian Villanueva? Tanong na opisyal. You are under arrest for qualified theft and large-scale embezzlement of corporate funds of Villanueva Air Holdings. Sumama po kayo sa amin ng matiwasay. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang kanyang mundong itinayo sa kasinungalingan at pagnanakaw ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan. Tumingin siya kay Marianne, umaasang makakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasalanan sa malamig na mga mata ng kanyang asawa. Habang pinupusasan si Adrian, lumingon si Marianne kay Attorney Rivera. Siguraduhin mong sumunod ang susunod na warrant. Ang mansyon sa Forbes Park. Kailangan nating bawiin yon bago pa makapagtago ang ibang mga ahas. Sino ang susunod, ma'am? Tanong ni Attorney Rivera. Tumingin si Marianne sa malayo, sa direksyon kung saan nakatira si Doña Lourdes. Ang reyna ng mga mapagkunyari. Panahon na para malaman niya kung ano ang lasa ng kalsadang palagi niyang ipinagmamalaki sa akin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Marianne mula sa kanyang personal na assistant sa ospital. Ang kanyang ama, si Don Vicente, ay biglang nagkaroon ng komplikasyon at may isang huling kahilingan ito na magpapabago sa lahat ng plano ni Marianne para sa kanyang paghihigante. Liwanag o dilim? Hustisya o pagpatawad? Ano ang mas matimbang sa pusong matagal na pinagkaitan ng katarungan? Ma'am, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital na yun din. Nagkaroon po ng biglaang komplikasyon si Don Vicente. May mahalaga po siyang gustong sabihin sa inyo. Ang boses ng personal assistant ni Marianne ay tila nagbabalita ng pagguho ng kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon. Ang pakiramdam ng tagumpay na kanina lamang ay nagpapainit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Iniwan niya si Attorney Rivera sa lobby na nangangasiwa sa pag-alis ni Adrian at mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang tibok ng puso ni Marianne. Mabilis, magulo, at puno ng pangamba. Ang mga ilaw ng syudad ay tila nagiging malabong guhit sa kanyang paningin. Hindi mahalaga ang Adrian. Hindi mahalaga ang Bianca. Hindi mahalaga ang hustisya kung mawawala ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pag-asa at pag-ibig. Huwag po muna, Daddy. Huwag po muna. Pabulong niyang sabi habang mas lalo niyang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang matatamis na ngiti,
Ang mahigpit na yakap, ang bawat aral na ibinahagi nito, ay tila isang pelikulang naglalaro sa kanyang isipan. Pagkararating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang hallway, patungo sa private suite ng kanyang ama. Ang amoy ng antiseptiko ay mas matindi ngayon, at ang mga tunog ng makina ay mas malakas at mayroong kakaibang ritmo na tila nagmamadali. Nakita niya ang isang team ng mga doktor na nakatayo sa labas ng silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. "Doktor, ang tatay ko?" Halos hindi makahinga si Marian. "Stabilize na po siya, ma'am, sa awa ng Diyos. Ngunit humihina na po ang kanyang puso. May gusto lang po siyang sabihin sa inyo," sagot ng chief cardiologist. Pumasok si Marian sa silid. Ang ilaw ay dim, at ang katawan ng kanyang ama ay tila mas lalong lumiit sa malaking kama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, at sa kabila ng paghihirap, isang malalim na pagmamahal ang sumilay nang makita siya. "Anak? Marian?" Ang boses ni Don Vicente ay halos hindi na marinig. Kailangan ni Marian na ilapit ang kanyang tenga sa labi ng ama. "Ang Villanueva, ang pamilya, huwag mong hayaang kainin ka ng galit, anak." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na apoy ng paghihiganti ni Marian. Ang kanyang ama, sa kanyang huling sandali, ay hindi humihiling ng katarungan o paghihigante. Humihiling ito ng pagpatawad. Humihiling ito ng kabutihan. "Paano po, Daddy? Paano ko po gagawin yon pagkatapos ng lahat ng ginawa nila?" Tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay tila isang bata. Dahan-dahang hinawakan ni Don Vicente ang kamay ni Marian. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Marian. Ang tunay na kapangyarihan, hindi sa pera, hindi sa posisyon, kundi sa pag-ibig, sa pagpatawad, at sa kakayahang bumuo muli ng isang bagong Villanueva. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Ang huling aral mula sa isang amang nagbigay ng lahat, pati na ang kanyang pagnanais para sa kapayapaan sa puso ng kanyang anak. Bago pa man makasagot si Marian, ang kanyang ama ay dahan-dahang pumikit, at ang tunog ng monitor ay naging isang mahabang tuwid na linya. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. "Daddy!" Ang sigaw ni Marian ay nagpabalik sa mga doktor sa loob ng silid. Sa sandaling yon, sa kabilang panig ng lungsod, si Bianca ay nakaupo sa isang madilim na bar, umiinom ng murang beer. Ang kanyang telepono ay patuloy na nagre-ring. Ang kanyang mga kaibigan at kasamahan ay nagpapasa ng balita na siya ay kinasuhan ng Villanueva Air at hindi na siya makakakuha ng trabaho sa anumang airline. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit walang Adrian na nasa tabi niya. "Tingin mo ba makakabalik pa ako, ha?" Bulong ni Bianca sa sarili habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa baso. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng malalim na kawalang ng pag-asa. Ang kanyang kagandahan, na dati ay kanyang armas, ngayon ay walang silbi. Samantala sa ospital, si Marian ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, pait, at ngayon ay may halo ng kalungkutan. Ang mga huling salita ng kanyang ama ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Paano niya matutupad ang huling kahilingan ng kanyang ama kung ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng hustisya? Paano siya magpapatawad sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya, pati na ang huling sandali ng kanyang ama? Ang pagkamatay ng kanyang ama ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa puso ni Marian. Matutupad ba niya ang huling habilin nito? O tuluyan siyang malulunod sa dagat ng paghihigante? Walang sino mang makapagtatapon sa akin sa sarili kong pamamahay. I am the queen of this house, and I will die here before I let that servant take over. Ang boses ni Doña Lourdes ay pumailan lang sa loob ng kanyang marangyang sala.
Punong-puno ng galit at takot, napilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga hiyaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na isinisiksik ang kanyang mga mamahaling alahas sa loob ng isang bag. Ang bawat kalansing ng mga ginto at brilyante ay tila mga tunog ng babala, isang paalala na ang lahat ng kanyang pinanghawakan ay unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga daliri. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nag-alisan matapos mabalitaan ang pag-aresto kay Adrian. Ang mansyong dati ay puno ng mga taong sumusunod sa kanyang bawat kumpas ay naging isang malaki at tahimik na nicho. Ang katahimikang yon ay binuwag ng marahang pagbukas ng malaking pinto sa harap. Ang tunog ng mga yabag sa makintab na marmol ay tila isang martsa ng hustisya, mabagal, matatag, at walang balak tumigil. Napatigil si Doña Lourdes at lumingon. Nakatayo sa pintuan si Marian, suot ang kanyang itim na morning dress para sa namayapang ama. Ngunit sa kabila ng lungkot, ang kanyang presensya ay kasing tindi ng isang naglalabiyab na apoy. Kasunod niya si Attorney Rivera at ang ilang opisyal na may hawak na mga dokumento. "Marian! Magnanakaw!" Sigaw ni Doña Lourdes. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Paano ka nakapasok dito? Layasan mo ang pamamahay ko!" Dahan-dahang lumakad si Marian patungo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat sulok ng bahay na siya ang nagbayad. Ngunit kailanman ay hindi siya naging maligaya. Huminto siya sa mismong harap ng kanyang biyenan. Ang distansya nila ay kasing lapit noong araw na sinampal siya nito. "Ang pamamahay mo." Ang boses ni Marian ay mahinahon, ngunit may talim na mas masakit pa sa anumang hiyaw. "Doña Lourdes, tingnan niyo ang mga papel na hawak ni Attorney Rivera. Ang lupang ito, ang gusaling ito, at maging ang mga muebles na kinakapitan niyo ay binili gamit ang pondo ng Villanueva Air. At dahil ako na ang may-ari ng lahat ng shares ng kumpanya, ang lahat ng ito ay pag-aari ko." "Hindi totoo yan. Adrian said this is his." Tili ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha ng kahihiyan. Ipinangalan niya ito sa sarili niya gamit ang nahaw na pera. Pero nakalimutan niyo yata ang prenuptial agreement at ang corporate bylaws na nakalakip sa inyong pamilya. Sagot ni Marian. "Lahat ng nahaw ay kailangang ibalik, Doña Lourdes." Lumapit si Marian sa mesa, kung saan nakalagay ang tasa ng tsaa ng matanda. Tiningnan niya ito at marahan itong itinulak, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng porselana na nagkadurog-durog ay tila tunog ng huling pag-asa ni Doña Lourdes. "Ito ang pakiramdam ng basag na pagkatao, Doña Lourdes," pabulong na sabi ni Marian. "Ang sabi niyo noon, ayaw niyo ng amoy ng kahirapan sa bahay niyo. Ngayon, oras na para malasahan niyo ang kalsadang palagi niyo ring ipinangangalandakan sa akin." Dahan-dahang lumapit ang mga opisyal upang simulan ang proseso ng pag-evict. Nakita ni Marian ang isang maliit na frame ng litrato nila ni Adrian noong bago pa lang sila, nakatago sa ilalim ng mga alahas. Sandali siyang napatitig. Naisip niya ang huling habilin ng kanyang ama. Huwag kang palamon sa galit. Huminga ng malalim si Marian. Maaring niyang ipakulong ang matanda. Maaring niyang hayaang kaladkarin ito sa kalsada sa harap ng mga kapitbahay. Ngunit ang kanyang puso ay naramdaman ang bigat ng isang huling desisyon. "Attorney Rivera, itigil muna ang pagpapaalis sa kanya," utos ni Marian. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Lourdes na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at humihikbi. "Marian, maawa ka. Ibibigay ko sa iyo ang isang maliit na unit sa labas ng lungsod," sabi ni Marian. Ang kanyang tinig ay wala ng galit, tanging pagod na lamang. "Sapat na para magkaroon ka ng masisilungan. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil iyon ang turo ng tatay ko sa akin. Ngunit mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Wala ka ng anak, wala ka ng kayamanan, at wala ka ng Marian
na maaari mang tapakan. Tinalikuran ni Marian ang matanda. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagiging kasingsama ng kalaban, kundi sa pamamagitan ng pananatiling tao sa gitna ng kawalang hiyaan ng iba. Ngunit bago pa man siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang lalaki ang lumapit kay Attorney Rivera at may ibinulong. Mabilis na lumapit ang abogado kay Marian. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong balita. Ma'am, si Adrian po. Nagkaroon ng gulo sa loob ng selda. Sinugod po siya sa ospital. Napatigil si Marian. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Kahit anong gawin niya, ang mga anino ng nakaraan ay tila ayaw pa siyang pakawalan. Babalik ba siya para iligtas ang lalaking sumira sa kanya o hahayaan niya na ang tadhana na ang tuluyan tumapos sa kwento ni Adrian? Marian, patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon at ng maling pag-ibig. Ngayong wala na akong kahit ano, napagtanto ko na ikaw lang ang tunay na nagpahalaga sa akin. Ang mga salitang ito, na nakasulat sa isang lukot at maduming papel, ay tila mga anino ng nakaraan na pilit humahabol kay Marian sa gitna ng kanyang bagong buhay. Hawak niya ang liham mula kay Adrian habang nakaupo sa kanyang malawak na opisina sa pinakataas na palapag ng Villanueva Air Headquarters. Ang bawat letra ay bakas ng panginginig ng kamay ng isang lalaking dati ay tila higante sa kanyang paningin. Ngunit ngayon ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Binitawan ni Marian ang papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na kahoy ay tila isang mahinang buntong hininga. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga eroplano ay dahan-dahang bumubuo ng mga puting guhit sa asul na langit. Ang kalawakan na dati ay tila abot kamay ni na Adrian at Bianca sa pamamagitan ng panlalamang, ngayon ay pag-aari na niya ng buong buo. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling hungkag. Tila bumalik ang kanyang gunita sa umagang iyon sa kanilang munting kusina, kung saan ang amoy ng sinangag ay napalitan ng pait ng annulment papers. Naalala niya ang lamig ng boses ni Adrian at ang paghamak sa kanyang mga mata. Ang kaibahan ng lalaking iyon sa lalaking nagsusumama ngayon sa liham ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Tumayo si Marian at kinuha ang kanyang itim na belo. Ngayong araw, ang ika-40 araw mula nang pumanaw ang kanyang ama. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, naramdaman niya ang bigat ng pangakong binitiwan niya kay Don Vicente. Ang pangakong hindi siya magpapalamon sa dilim. Pagdating sa himlayan ng kanyang ama, ang katahimikan ng sementeryo ay tila isang kumot na bumabalot sa kanyang paghihinagpis. Marahan siyang lumuhod sa harap ng puting marmol at hinaplos ang pangalan ni Don Vicente. Ang lamig ng bato sa kanyang mga daliri ay tila isang paalala ng katatagan na kailangan niyang panindigan. Daddy, ginawa ko ang lahat. Pabulong niyang sabi habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Nakamit ko na ang hustisya, pero bakit parang hindi pa rin tapos ang laban sa loob ko? Bakit ang hirap pa ring bitawan ang huling hibla ng galit? Ang sandali ng pag-iisa, kung saan ang makapangyarihang chairperson ay muling naging isang anak na naghahanap ng gabay. Sa gitna ng panalangin, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang imahe ni Mang Selmo, ang janitor na nagbigay sa kanya ng tinapay noong siya ay nasa pinakamababang antas ng kanyang buhay. Napagtanto niya na, ang tunay na yaman ay hindi ang pagpapatakbo ng kumpanya, kundi ang kakayahang makaramdam ng habag sa gitna ng kawalang hiyaan ng iba. Kinuha niya ang liham ni Adrian mula sa kanyang bulsa at muling tiningnan ito. Maari niyang baliwalain ang pagsusumamo nito. Maari niyang hayaan itong mabulok sa loob ng selda nang walang kausap. Ngunit sa paghawak niya sa papel, naramdaman niya na ang pagtago ng galit ay parang paghawak sa isang mainit na uling. Siya lang ang patuloy na nasusunog. Dahan-dahan niyang pinunit ang liham ni Adrian sa maliliit na piraso. Hindi ito ginawa ni Marian dahil sa pot,
kundi dahil sa pagnanais na tuluyan ng palayain ang kanyang sarili mula sa anino ng lalaking iyon. Ang bawat piraso ng papel na tinatangay ng hangin ay tila mga bahagi ng kanyang lumang buhay na unti-unti nang naglalaho. Pinatatawad na kita, Adrian. Bulong ni Marianne sa hangin. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Bumalik si Marianne sa kanyang sasakyan nang may mas magaan na pakiramdam. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang tawag mula sa kanyang head of security ang nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. Ma'am Marianne, may mahalagang impormasyon kaming nakuha tungkol kay Bianca. Mukhang hindi siya basta-basta sumusuko. May mga tao siyang kinakausap sa labas ng bansa na may koneksyon sa mga kalaban ng inyong ama noon. Napatigil si Marianne. Ang pag-aakala niyang tapos na ang lahat ay tila isang maling panaginip lamang. Ang apoy na akala niya ay naging abo na, ay tila may natitira pang baga na handang muling magliyab. Sino ang mga taong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Bianca para lamang mabawi ang marangyang buhay na ninakaw niya? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Alam ni Marianne na ang tunay na pagsubok sa kanyang katatagan ay nagsisimula pa lamang. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang lahat? Isang pirma ko lang, Marianne. Magiging abo ang pangarap ng tatay mo. Tandaan mo, ang mga ibo mabilis lumipad, masakit ang pagbagsak sa lupa. Ang boses ni Bianca sa voice message na ipinadala sa kanya ay tila isang malamig na bulong mula sa impyerno. Nakatayo si Marianne sa gitna ng isang bagong tayong community center sa labas ng Maynila, ang kauna-unahang proyekto ng Don Vicente Foundation. Sa paligid niya, ang mga bata ay masayang maglalaro at ang mga magulang ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang itim na usok na unti-unting lumalason sa payapang atmosfera. Naramdaman ni Marianne ang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay na hawak ang telepono ay dahan-dahang nanginig, sapat na upang muntik na itong mahulog sa damuhan. Ang bawat salita ni Bianca ay hindi lamang pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng digmaang akala niya ay tapos na. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong bumasag sa kanyang mga tadyang. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakaalma ang kanyang sarili sa harap ng mga taong umaasa sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang paligid, ang mga ngiti, ang pag-asa, ang lahat ng mabubuting bagay na sinubukan niyang buuin matapos ang kanyang pagkawasak. Sa gitna ng bagong banta, lumapit sa kanya ang isang batang babae at iniabot ang isang maliit na bulaklak na pinitas mula sa harden. Para sa inyo po, Ma'am Marianne. Salamat po sa paaralan. Ang inosenteng tinig ng bata ay tila isang anghel na umaawit sa gitna ng bagyo. Marahan niyang kinuha ang bulaklak at hinaplos ang ulo ng bata. Ang lambot ng talulot sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong wala ring boses gaya niya noon. Ngunit ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay hindi rin niya maikakaila. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at tinawagan si Attorney Rivera. Attorney, nakuha mo ba ang report? Nasaan si Bianca? Ma'am, nasa Singapore po siya. Ang boses ni Attorney Rivera ay puno ng seryosong tono. Kinumpirma po ng ating intelligence na nakipagkita siya kay Javier Montenegro. Alam niyo po ang kasaysayan, si Javier ang mortal na kaaway ng inyong ama sa industriya. At ang mas masama, may hawak silang mga dokumento tungkol sa isang lumang pagkakamali sa flight safety record ng Villanueva Air na matagal nang inayos ni Don Vicente. Ngunit balak nilang palabasin na isang cover-up. Naramdaman ni Marianne ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang Villanueva Air ang tanging legacy ng kanyang ama. Kung madudungisan ang integridad nito, guguho ang lahat ng pinaghirapan ni Don Vicente. Ang Bianca na akala niya ay nabaon na sa kahihiyan, ay tila isang ahas na nagpalit lamang ng balat upang mas lalong maging makamandag. Pagbalik niya sa headquarters,
Ang bawat sulok ng gusali ay tila naging mapanganib sa kanyang paningin. Sa kanyang lamesa, nakita niya ang isang misteryosong kahon na walang pangalan ng nagpadala. Ang amoy ng lumang papel ay humahalimuyak mula dito. Marahan niya itong binuksan at nakita ang isang itim na panyo na may burdang inisyal na J.M. at isang larawan ng kanyang ama noong kabataan nito na may pulang krus sa muka. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakakabingi. Ang bawat pagtibok ng orasan sa pader ay tila isang babala. Hindi alam ni Marian kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa loob ng kumpanya. May mga matabang nagmamasid sa kanya? May mga kamay bang nakahandang itulak siya sa bangyen sa oras na pumutok ang iskandalong binuo ni Bianca? Ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isang balita mula sa terminal, isang biglaang engine failure sa isa sa kanilang pinakamalaking eroplano bago ito lumipad. Ang timing ay masyadong perpekto para maging isang aksidente lamang. Ma Marian? Ang boses ng kanyang chief engineer sa kabilang linya ay puno ng kaba. Hindi po ito simpleng sira. Mukhang sinadya ang pagsabotahe sa makina, at ang huling taong nakitang malapit sa hangar ay isa sa mga tauhang dating malapit kay Adrian. Napatayo si Marian. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at takot. Ang langit na kanyang pinangalagaan ay muling binabalot ng maitim na ulap. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang antas na hindi niya inaasahan. Pumunta siya sa bintana at tumingin sa malawak na runway. Doon, sa gitna ng dilim, nakita niya ang mga ilaw ng eroplanong hindi makalipad. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Tila isang kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg. Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng mga anino ni Bianca? At handa ba si Marian na isakripisyo ang kanyang natitirang kabutihan upang protektahan ang langit ng kanyang ama? Akala mo ba, Marian, sa pag-upo mo sa gintong upuang yan, ay ligtas na ang danggal ng iyong ama? Tandaan mo, mas malawak ang langit, mas madaling mawala sa dilim ang isang nag-iisang agila. Ang tinig ni Javier Montenegro ay gumagapang sa loob ng opisina ni Marian, kasing talim ng isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang refleksyon ay humahalo sa mga ilaw ng runway sa labas. Sa kabilang linya ng telepono, narinig ni Marian ang mahinang halahak ni Bianca. Isang tunog na tila mga gasgas ng kuko sa isang makinis na salamin. Ilang oras na lang, Marian. Pananakot ni Bianca. Ang boses ay puno ng poot. Ang lahat ng media sa bansa ay makakatanggap ng ebidensya na ang Villanueva Air ay isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Your father wasn't a hero. He was a fraud. At ikaw? Babalik ka sa kung saan ka nararapat. Sa putikan. Dahan-dahang ibinaba ni Marian ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginghinig. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang hampas ng alon sa isang pader na pilit niyang itinatayo. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ama sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata ni Don Vicente ay tila nagtatanong, hanggang saan mo kayang protektahan ang ating pangalan? Sa gitna na nagbabadyang unos, lumapit si Marian sa isang maliit na cabinet at inilabas ang isang luma at kupas na notebook. Ito ang logbook ni Mang Selmo, ang matandang janitor na naging saksi sa bawat paglipad at pagbagsak sa terminal na ito sa loob ng 3 dekada. Sa loob ng notebook na iyon, may mga sulat kamay na tala tungkol sa bawat mekanikong pumasok at lumabas, bawat pagkakamaling na ayos, at bawat pagsasabotahin na lihim na ginawa ni Javier Montenegro laban sa kanyang ama noon. Hindi lahat ng nakasulat sa opisyal na record ay ang buong katotohanan, Bianca. Pabulong na sabi ni Marian sa hangin. Dahil ang katotohanan ay nasa mga kamay ng mga taong itinuring ninyong maliliit. Kinabukasan,
Ang main boardroom ng Villanueva Air ay napuno ng mga reporter. Ang ingay ng mga tanong at ang kislap ng mga flash ng camera ay tila isang kaguluhan sa loob ng isang banal na templo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marianne, suot ang kanyang itim na suit. Ang kanyang muka ay kasing tatag ng isang marmol. Sa isang sulok, nakita niya si Bianca at Javier na nakangisi, handa ng panuurin ang kanyang pagbagsak. Mayroon kaming ebidensya na ang Villanueva Air ay nag-cover up ng mga safety issues 10 taon na ang nakalilipas. Sigaw ng isang reporter. Huminga ng malalim si Marianne. Ang kanyang tinig, nang magsimula siyang magsalita, ay tila isang malalim na tunog ng cello na nagpatahimik sa buong silid. Ang langit ay hindi kailanman nagsisinungaling, panimula ni Marianne. Totoo, may mga dokumentong sadyang binago. Ngunit hindi ang aking ama ang gumawa nito. Sa malaking screen sa likuran niya, lumitaw ang mga scan ng logbook ni Mang Selmo, kasabay ng mga lumang payroll records na nagpapatunay na ang mga mekanikong nagsagawa ng pagsasabotahe ay mga tauhan ni Javier Montenegro. Lumabas din ang mga video confession ng mga retiradong empleyado na matagal nang tinago ni Marianne, na nagsasabing binayaran sila ni Javier upang sirain ang reputasyon ng kanyang ama. Ang kislap ng mga kamera ay biglang nabaling kay Javier at Bianca. Ang ngisi sa kanilang mga labi ay napalitan ng isang maputlang takot. Ang bawat click ng kamera ay tila tunog ng isang pintong nagsasara sa kanilang kinabukasan. Bianca, Javier, sabi ni Marianne, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanila sa gitna ng maraming tao. Sa industriyang ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa paninira. Nakukuha ito sa bawat ligtas na paglipad at sa bawat buhay na pinapangalagaan natin. You tried to clip my wings, but you forgot that I was raised by the eagle who owned this sky. Naramdaman ni Marianne ang paghupa ng tensyon sa loob ng silid. Ang bawat pagpalakpak ng mga reporter at ang mga bulungan ng paghanga ay tila isang awit ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kagalakan, naramdaman ni Marianne ang isang malalim na pagkapagod. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga peklat sa kanyang puso ay mananatili habang buhay. Habang in-escort ng mga pulis si Javier Montenegro dahil sa mga bagong ebidensya ng korupsyon at pagsasabotahe, nakita ni Marianne si Bianca na naiwan sa gitna ng boardroom mag-isa, habang ang lahat ng mga reporters ay tinalikuran na siya. Ang Bianca na dati ay tila reyna, ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang sariling kasinungalingan. Tumalikod si Marianne at lumakad patungo sa kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang huling nota sa isang mahabang konsyerto. Pagpasok niya, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa tabi ng kanyang mesa. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng preso, may hawak na isang maliit na puting sobre. Ang dangling mystery ay nananatili. Bakit pinayagan ng security si Adrian na makalapit sa kanyang opisina? At ano ang nakasulat sa puting sobreng iyon na tila huling mitsa ng isang kwentong akala niya ay tapos na? Tumingin si Marianne sa bintana. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa malawak na runway. Ang kanyang paglipad ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang bawat pag-angat ay may kasamang bigat ng nakaraan. Ang dapit hapon ay nagpipinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan ng Maynila. Wala sa viewing deck ng Villanueva Air International Wing, nakatayo si Marianne, suot ang isang payak na puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na aura ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Ang tanging nandoon ay ang malalim na katahimikan ng isang dagat matapos ang isang dambuhalang baw. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang puting sobre na iniwan ni Adrian. Hindi ito naglalaman ng banta o ng anumang hiling na balikan ang nakaraan. Sa loob nito ay ang huling liham ng isang lalaking tuluyan ng kinain ng pagsisisi. Isang pag-amin sa lahat ng mga maling desisyon at ang lokasyon ng isang lihim na savings account
na iniwan niya para sa tunay na Marianne. Hindi para sa chairperson, kundi para sa babaeng nagmahal sa kanya noong wala pa siyang kahit na ano. Hindi ko na kailangan ng pera mo, Adrian. Pabulong na, sabi ni Marianne sa hangin. Ngunit tinatanggap ko ang iyong pagsisisi bilang huling pako sa krus na ating binuo. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahaba at madilim na eskinita na kailangang lakarin ng mag-isa. Ngunit sa pagtingin ni Marianne sa papalubog na araw, alam niyang hindi na siya nakagapos. Ang hiya na dating bumabalot sa kanya noong siya ay kinaladkad sa terminal ay napalitan ng isang dangal na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa labas ng syudad, si Doña Lourdes ay nakaupo sa isang lumang silya, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na, napalitan ng isang basong tubig at isang pirasong tinapay na ibinigay ng isang kapitbahay na hindi niya man lang kilala. Ang kanyang utang na loob sa buhay ay sinisingil na ng tadhana sa pinakamasakit na paraan, ang pag-iisa sa gitna ng karamihan. Si Bianca naman, ayon sa mga balita, ay pabalik-balik sa mga korte. Ang kanyang mukha na dati ay nasa mga billboard na yon, ay madalas na nakatago sa ilalim ng isang itim na maskara upang iwasan ang mga matang puno ng panghuhusga. Ang kanyang pangarap na lumipad ng mataas ay nagwakas sa isang masakit na pagbagsak sa lupang dati ay kanyang hinamak. Huminga ng malalim si Marianne. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ama. Huwag mong hayaang kainan ka ng galit. Ngayon, sa gitna ng kanyang tagumpay, nahanap niya ang sagot. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kalaban, kundi ang mabuhay ng maligaya at payapa sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang pagbitiw sa huling hibla ng pait. Dahan-dahan niyang pinunit ang liham ni Adrian at hinayaang tangayin ng hangin ang mga piraso nito patungo sa runway. Ang bawat piraso ay tila mga ibong malayang lumilipad, hindi na naghahanap ng mapupugaran, kundi naghahanap ng bagong simula. Ang Villanueva Air ay hindi na lamang isang kumpanya ng mga eroplano. Ito ay naging simbolo ng pagbangon at ng integridad. Sa ilalim ng pamumuno ni Marianne, ang bawat empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga piloto, ay itinuturing na pamilya. Dahil alam niya, higit sa sinuman, na ang bawat isa ay may kwento ng pagtitiis at bawat isa ay karapat-dapat sa isang pagkakataong muling lumipad. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, isang malaking eroplano ang dahan-dahang pumailan lang sa itaas ni Marianne. Ang ugong ng makina nito ay tila isang awit ng tagumpay at kapayapaan. Tumingala siya, ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang puso ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang kwento ni Marianne Villanueva ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naging makapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang pusong sinugatan, dinurog, ngunit piniliti muling mabuo sa pamamagitan ng pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Ang tunay na paglipad ay hindi sa taas ng ating nararating, kundi sa lalim ng ating pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging tao. Ang lahat ay payapa na. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. At sa huling pagkakataon, si Marianne ay numite. Hindi dahil sa siya ay nanalo, kundi dahil sa siya ay malaya na.